anyway, eto na nga. Oh, ayan, oh, todo-todong ngiti. Oh, di ba? Alupit. Oh, ito lang ang sasabi natin. Abang-abangan natin, ha? Ako, nanguhula lang naman ako. Ito yung aking opinion lang na meron nang nabuong kwento sa teleserye na ito. Kasi alam natin masyadong pinainit ito This is something na simple case of masasabi lang alam mo yun, na isang mayor na nagsinungaling, di umano, bakit di kasuhan sa korte? Alam mo yun, yung ganun ba? Pero ito, sobra yung celebrity na ang datingan nung kaso. Kaya nga parang sobra na yung pinaangat, pinademonyo ng pinademonyo. Nagalit ang taong bayan, di ba? To the point na ginawa ng mga meme ng mga tanso na saan ka laki, kaya ako sa pan. Alam mo yung sobrang sama na ni Mayor Guo. Tapos, all along, nagtago na nga siya, biglang ganito makikita mo. Yan. Todong ngiti ni Secretary Abalos. Todong ngiti ni Alice Guo. Todong ngiti ni Marbil. Akala ko ba masamang tao to? Bakit ganire? Pinoproseso na mga dokumento para sa pagbabalik Pilipinas ni Alice Guo na inaasahang darating hating gabi mamaya mula sa Indonesia. Bago mahuli, nagpaabot na umano siya ng surrender fillers dahil sa banta sa kanyang buhay. Naku. Bagay na idinulog niya rin sa May banta na daw buhay niya. Naku. Alam naman natin yung mga galawang ganyan. May banta daw sa buhay. pagharap ng Interior Secretary. Sa gitna ng lahat ng yan, si Guo ay nakuha pang makipag-selfie Naku. sa mga opisyal. Ako kunwari ako, kukulong ako. Dinimonize ako. Mapapangiti pa kaya ako sa tingin niyo? Sa tingin niyo lang, mag-isip-isip lang kayo. Kayo may mga utak dyan, may mga common sense. Anong dahilan at mapapangiti ka pa? Dinimonize ka na, ha? Ikaw na ang pinakamasamang nilalang sa Pilipinas. Talagang hinanting ka. Talaga nga namang, alam mo yun, lahat ginawa sa'yo, laban sa'yo. Lahat ng paninira, pambanat sa'yo, ginawa. Pero nung nahuli ka, naka-smile ka. Anong tawag mo doon? Ako, may naisip pa agad ako. Ito, naisip ko lamang naman ito, ha? Baka naman, moro-moro na lang yung huli-huli na yan. At baka naman, meron ng kasunduan. Di ba? Kasi kung ikaw ay secure na, happy ka na, mas gusto mo nang sumuko kasi meron ba detret pang ganyan. Mas gusto mo nang sumuko sa gobyerno. At hindi ka natatakot, pa-selfie, happy ka pa. Anong dahilan yan? Ano sa tingin ninyo? At mula sa Jakarta, Indonesia, nakatutok live si John Consulta. John. Mel, Evil, Vicky, opisyal na ngang na-turn over ng Indonesian authorities itong si Mayor Alice Guo sa law enforcement groups ng Pilipinas. Sa katunayan, ilang segundo pa lang ang nakakaraan nang makaalis na itong convoy ni Mayor Alice Guo na maghahatid sa kanya sa passport na siya namang babiyahe patungo dyan, pabalik sa Pilipinas. Okay. Pasado alas 12 ng madaling araw, oras dito sa Jakarta, Indonesia, nang dumating ang mga tauhan ng NBI at Bureau of Immigration o BI. Sila rin ang DOJ team na sumundo kina Sheila Guo at Cassandra Ong noon. At tumutok sa paghahanap kay Alice Guo, katuwang ang kanilang Indonesian counterparts. Pero para mapabilis ang pag-uwi kay dismissed Mayor Guo, dumating din pasado alas 3 ng madaling araw sina Dito? Interior Secretary Benhur Abalos Ayun na. at PNP Chief Romel Marbil. Siyempre, tinan nyo ito, ha? Ito'y operasyon ng DOJ, kaya nga NBI ang humuli, di ba? At immigration. Kasi both of that department ay nasa ilalim po ng DOJ. So, operasyon ito ng DOJ. Kabaha, anak ng tutsang kalabaw. Hindi papayag yung pinaka-epal na sekretary. Sino? Si Abalos. Yan ang pinaka-epal na sekretary. Hindi ko siya papayag. Lalamangan ako ni Remulla sa pagiging bida-bida sa media. Hindi pwede yun. Hirap na hirap na akong hanapin si Kibuloy. Hindi ko na nga mahanap. Napahiya na nga ako eh. So at least dito man lang maka-epal ako. Di ba? Ayan, umi-epal na kagad. Sinama pa yung pinaka-epal na PNP chief. Isa pa to. Ito ang PNP chief na nagpapa-interview sa mga non-political vlogger. Di ba? Anong tawag mo dyan? Di umano, mga epal. Di ba?
Mga di umano yan. Hindi, sa tingin ko lang kasi pambira sa dami-dami ng PNP chief wala namang ganyan yung nagpapa-interview pa sa mga non-political vlogger. Obvious na yung galawan na yan, di ba? Itsampu na lahat ang susundo kay Guo. Kaya bukod sa paghaharap ng NBI at Bureau of Immigrations ng Pilipinas sa immigration officials ng Indonesia, We have process. The process first for before Like Sheila and Cassandra. Yes. We are trying to coordinate with the Indonesian police to fast track Yeah. the documents. We just waiting from the police. may sarili ring pulong ang Interior Department at Pulisya ng Pilipinas sa Indonesian Police naman. Ayon sa BI, ilang beses nagpalipat-lipat ng pinagtataguan si Guo. Ito kitang-kita nyo naman. Ayon sa BI, ibig sabihin, talagang yung BI ang operasyon na ito, di ba? Ibig sabihin talagang sila talaga ang namuno sa paghahanap. Bakit si Abalos at saka si Marbil ang humarap? Hindi, ako naintindihan ko naman kasi yung amo nila, yung sekretary nila, medyo nangangayayat na. So, maybe, health-wise, hindi na ho pwede si Rimulya, di ba, na magbiyahe-biyahe. Hindi natin alam, di ba? O kaya, mas gustuhin niya na magpahinga na lang. Hindi natin alam yan. Pero, ika nga, kung wala si Rimulya, kailangan may pumapel, di ba? Siyempre, taas kamay kagad si Abalos. Sir! Ako na magbibida-bida dyan. Ako na. Hindi pwedeng hindi ako makasali dyan. Kahit isipin niya, nagtrabaho dito, BI, Immigration yun, Bureau of Immigration, NBI, pareho na sa ilalim ng DOJ. Pero siyempre, hindi papatalo yung bata nyo. Si Abalos at saka si Marbil. Ano yan Alam naman natin, pareho po kasi yung napahiya diyan ho sa ginawa sa KOJC. Bakit kanyo? 11 days na. Nagukay na't lahat. Walang nahanap. May heartbeat pa sila. Noon na, umiiwas pa to si Abalos pero di kalaunan, napaamin na rin na siya ho ay talagang isa sa mga nagpapahanap dyan. At the same time, napahiya na rin si Marbil, di ba? Bakit? Mantakin mo, lumabas yung video na kumakanta siya nagpa-party sila, kumakanta sila. Habang yung kanilang mga pulis naghihirap, habang mga pulis nagugutom, siya nagpa-party. Nagkakantahan sila, di ba? Ano palusot? Ano sabi? Kaya siya daw to boost moral. Boost moral. Kung gusto mo i-boost ang moral ng tauhan mo, Marbil, isa lang ang gawin mo. Pakainin mo sila ng tama, ibigay nyo yung bonus na pinangako ninyo, at higit sa lahat, pumunta ka sa ground. Puntahan mo sila, kausapin mo yung pulis. Buti pa nga kaming mga taga-Banateros, kinakausap namin yung mga pulis. Yung mga KOJC members, kinakausap nila yung pulis. Di ba? Sinasabing paulit-ulit na mahal sila, na iisang bayan tayo, paulit-ulit yan. Ikaw, ano ginawa mo? Pati si Torre, yung torotot ninyong napakalaki. Na araw-araw, alam mo, every time, Torre, ikaw, manood ka dito. Every time na nagpe-play yung torotot mo diyang malaki, alam mo ba na tumatawa yung mga pulis mo? Obserbahan mo. Every time na nagsasalita yung torotot mo, it's either natatawa sila o naiinis sila dahil sa sobrang ingay at balakatak niyang yung speaker na yan. Ganyan, totoo. Sa mga litratong ito, aking nakuha sa isang source na nakuha sa iba-ibang lugar sa Indonesia, makikita siyang may kasamang lalaki at maiksi na ang buhok. Naku. Bago naman siya naaresto sa townhouse na ito sa Tangerang City sa Indonesia, Naku. ay nagpaabot si Guo ng surrender feelers sa DOJ tracker team. Based dun sa information na So ito hindi ho siya nahuli. Kasi lumalabas, nahuli na siya. Hindi, nagpadala ho siya ng sulat. Susuko na ako. Di ba? Nagpadala siya ng sulat kasi nga daw, may death threat na sinasabi siya. Di ba? binato sa akin ng ating informant, sinasabi na takot din daw siya, sinasabi niya sa Chinese mafia. Chinese mafia daw. So sabi niya parang natatakot siya. Di ba? Tapos ito, ako kita ko na kwento. Kita ko na script. Chinese mafia, tinatakot siya
At ang contact ng Chinese mafia, alam mo kung sino? Si Duterte. O, pustahan tayo. Pustahan tayo. Paano na mayagpag yan Chinese mafia na yan? Nasasabihin, protektor ang mga Duterte. O, nung panahon niya. Kaya, naisipan ko nang sumuko para hindi ako mapatay ng Chinese mafia. Bakit? Mabubuking kung sino ang mga protector niyan. At sino yun? Duterte. Pustahan tayo. Ako nagtatanong lang ako, Secretary Abalos. Ito, tanong lang ito Ako nagtatanong lang. Yan bang natutunan mo sa paglabas mo sa mga teleserye? Yung mga ganyang script, sino ba gumawa niyan? Hindi kaya ito nagpa-advise kay Coco Martin. Hindi, ako nagtatanong lang. Ako tanong lang naman to. Hindi ko sinasabing gagawin nila yan, Hinala ko lang yan. Mali mo, si Coco Martin ang advisor niya, di ba? Kasi siya yung director, Di ba? Yan yung kahit wala ng istorya, pinapahabay pa istorya. Kayang pahabain yung istorya niya. Kayang invento ng istorya, mga ganyan Tukoy na rin ng BI ang mga personalidad na tumulong umano kay Guo. Ayan, tukoy na daw yung mga personalidad na tumulong kay Guo. Naku po, sino yan? Pustahan tayo. Ang ituturo dyan, mga past officials. Ituturo dyan yung mga past officials na namuno nung panahon ni Pangulong Duterte. Tapos sasabihin nila, may basbasto sa taas di ba? Ganyan mga yan Alam mo na, sus, pambera, lumang tugtugi na yan. Ganyan din ang mga putak ng mga hinaharap sa kamera Utos nung nasa taas. Utos. Paano mo nalamang utos yung nasa taas? Meron bang dokumentado ba? Meron bang ebidensya? Sinasabi nyo lang utos sa taas. Bakit? Ang hirap patunayan Actually, hindi nga yan tatayo sa korte. Di ba? Utos kasi sa taas. Alam mo kung anong tawag yan? Trial by publicity lang yan. Para talagang masisi si Duterte dyan. Di ba? Pagtagaw sa Indonesia. Mga kapuso, kasama natin ngayon ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation at ang Bureau of Immigration. Kasalukuyang naglalakad kami ngayon papunta sa aming sasakyan na van. At ito ay paghahanda na para pumunta sa isang tanggapan dito sa Indonesia nang sa ganoon na magkaroon na ng coordination sa mga Indonesian authorities bilang paghahanda na rin dito sa napipintong pagbiyahe ni Mayor Alice Guo pabalik ng Pilipinas. Dakong alas 4 ng hapon, magkakasama na ang NBI, BI, PNP at ang Interior Secretary na makapulong ang Indonesian Siyempre, authorities bida-bida. para plansyahin ang mga requirements ng deportation. Siyempre, kailangan, additional success for 2025 senatorial campaign. Di ba? Accomplishment ito para sa 2025 senatorial run ni Abalos. Di ba? Kaya nga, kayo ba? Boboto nyo ba itong alam naman natin Ito ang isa sa parang kalahi ito ni Mar Rojas Pagdating sa bida-bida, pareho sila ni Mar Rojas ng estilo, di ba? Yung acting ba, ika nga, hindi natin palalagpasin ng mga ganyang klaseng mga krimen. Yun ang mga style mo, Brad. Pang showbiz. Guo. Yung mga dapat na pag-usapan ay napag-usapan na namin. Wala nang malaking. Kukunin natin si Alice. Inaalis ang papeles at iuwi na natin sa Pilipinas. Kala mo naman siya yung nagtrabaho. Di ba? Kala mo talaga siya yung nagtrabaho Kukunin natin si Mayor Alice. Ang tutsang kalabaw yan. Sir, nagtrabaho po niyan BI at saka NBI. Hindi po kayo. Iba talagang level mga Abalos. Pang senador talaga ang takbuhan Ang pambira, Kasunod nito, nakipagpulong sina Abalos at Marbil sa mga police officials sa Indonesia upang magpasalamat. Maya-maya pa, iniharap na kay Abalos si Guo. Yun Yun si Madam. Pag ako yan, yakapin ko yan. Uy, magandang araw. Gandang style. Ayan sabi niya. Uy, Sek. Hi, Sek. Ayan, ikaw pala. Naku. Ibang level yung kamayan na yan Ikaw pala si Alice. Hindi po, nakita ko tayo before. Saan? Tarlac po, sir. Kinaba.
kinabahan si Abalo. Sabi, ikaw pala si Alice. Wow. Tapos biglang, sir, nagkita po tayo before. Sandali. Saan yan? Sandali. Delegate siya na. Sandali. Naka-live po kasi si Abalos dyan eh. Tapos yung mic niya, nakakabit sa kanya. Oh, so, naririnig. So, ang hirap bawiin. Patayin. Patayin yung mic. Patayin. Kasi, tinan nyo, may part dyan na pinatay yung mic eh. Minumute siguro nung nagbibideo eh. Kasi naka-live, alam ko, naka-live yan eh. Nasabi nung ano eh. Ayan. Ando ka ba nung mayor ka noon? Opo. Ando sila, no? Sila governor? Opo, second. Yung nagpunta. Galing ng kabig, ano? Style. Gusto ko yung style mo, sir, ha? Hindi kasi parang, di ba, kunwari, kunwari, halimbawa lang naman kasama yung jowa mo, di ba? Tapos biglang may sumalubong ng babae. Uy, kamusta na? Oh, manat bay. Nagkita na tayo, eh. Nakatutang ka lang. Kunwari lang, wala man akong jowa. Buti na lang. Ay, biglang nakita nung ano, banat bay. Saan? Nagkita tayo, ah. Saan tayo nagkita? Doon sa ano? Doon sa SMNI, di ba? Doon, nagkita na. Kasama sila Coach Oli, Boss Dada. Di ba? Para safety na kagad eh, di ba? Para safety na. Binanggit mo na kagad yung mga kasama para, hindi kami solong nagkita nito, ha? Di ba? Pinangunahan mo na. Yun sinesenyasa mo na yung kausap mo na. Psst. May kasama tayo na nagkita, yung bibig mo. Easy. Baka mayari tayo. Intindi ng galawang musik, the best, ha? Dami ko natutunan. Ano yan? Mga kalalakihan, learn from Secretary Abalos, di ba? Gago! Hindi ko naman sinasabing merong ibang nangyari. Pero sige na nga. Maniwala na nga kami sa sinasabi mo, Secretary Abalos. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Pakurot. Ay, naku po. Gusto ko yung pakinggan ulit natin. Ikaw talaga. Maya pa, iniharap na kay Abalos si Guo. Hi, sir. Alice. Ako pala si Alice. Sige ka na sila. Alice talaga yung pangalan. Hindi man lang tinawag na Miss Guo. Alice. Ikaw pala si Alice. Ganda mo pala. Ang puti-puti mo pala. Bata mo, ha? Makinis ka pala. Ang bata mo, ha? Talay. Before. Saan? Tarlac po, sec. Ando ka ba nung mayor ka noon? Opo. Ando sila, no? Sila governor? Opo, second. Yung nagpunta. Ikaw talaga. Sa live stream. Ikaw talaga. Pakurot naman ng pisngi mo. Ang kikit mong babae ka. Ayop ka. Ganda. Pakurot, sabi. Hindi. Walang pakurot. Dagdag ko na lang yan. Parang, ewan ko eh. Ito yung wanted. Di ba? Ito yung wanted. Ano? Ikaw talaga. Ow! Diba? Ibang level mo talaga, Abalos, ha? Pakinggan nyo, ha? Ito ulitin natin. Ayan, Alice. Ikaw pala si Alice. Sige ka na Nakita ko tayo before. Saan? Tarlac po, sec. Ando ka ba nung mayor ka noon? Opo. Ando sila, no? Sila governor? Opo, second. Yung nagpunta. Ikaw talaga. Sa live stream ni Abalos sa Facebook. live stream ni Abalos. Live to. Okay, live stream ni Abalos to. Biglang nawala yung mic. Maririnig sa isang punto si Guo na humingi ng tulong kay Abalos dahil sa umano'y death threat. Pero nawala ang audio sa tugon ni Abalos. Sec, patulong. May decret po kasi. Di bale, basta importante. Yun, ang importante, ayun. Sabi ni Gubo, Sek, patulong kasi may death threat po talaga ako. Okay. Ang importante, tayo na. Namute, ang galing nung technician ni Abalos. Yung sound technician niya, bilis pumindot, ha. Alam ko kasi yung mic niya yung may pindutan ng mute, eh. Alam ko yan.
Alam, parang ang tansya ko, dalawa lang yan. It's either DJI Mic 2 or di kaya yung Rode. Parehong may mute button yun doon sa receiver. Ha? Tayo na, alam ko yan. Style niya. Biglang, hindi. Ito, biglang na-mute. Tapos, ano kasunod? Iba na yan eh. Maririnig sa isang punto si Guo na humingi ng tulong kay Abalos dahil sa umano'y death threat. Pero nawala ang audio sa tugon ni Abalos. Sek, patulong. May dekreto ko po. Di bale, basta importante. Basta ang importante, fill in the blanks. Okay na mag-fill in the blanks. Basta ang importante, kung ano yung pinag-usapan natin, sundin mo lang. Basta importante, kakampingan namin, letter B yun. Basta importante, makipag-cooperate ka. O yan, iba. O, letter D, bahala na kayo kung anong gusto nyo ilagay dyan. Ulitin natin, ha? Letter A, ha? O, importante, kakampingan namin at sumunod ka sa script. Ha? Pangalawa, yung pinagkasunduan natin, ha? Susundin mo. Pangatlo, basta, sunod ka lang. Parang pare-pareho yun, ha? Letter D, kayo nang bahala maglagay, ha? Ano sa tingin ninyo yung parang hindi magulo, wala nang ano na lang, magulo yung choices ko pare-pareho eh. Maganda kayo na lang maglagay ng kasunod, yung na-mute. Ano kaya yung na-mute na yun? Okay. Kayo na lang po. Ako hindi ko alam kung ano yung na-mute na yun. Totoo, tingnan natin ito. Ha? Kaya nga, kumuha na kami ng private plane dito para O yun? O yung totoo, parang ganun yung totoo. Kaya nga kumuha na kami ng private plane dito. Yan po si Mayor Alice Guo. Yan po ang tinatawag nilang wanted. Ha? Ano ho yun? Private plane. Sa tingin niyo ho ba, yung private plane na yan, gastos ho ni Abalos? Laking gastos niya kung private plane na yun, Abalos. O yung private plane na yan ay gastos ng gobyerno. Sa tingin ninyo, gagastosan ng gobyerno ito nang wala lang? Ano kaya ang kapalit nito? Nako. Kooperasyon kaya ni Mayor Guo sa kwento, sa script na idamay ang mga Duterte? Hindi natin sigurado. Pero ang sigurado natin, VIP treatment ang nakuha ni Guo. Sinundo pa ng private plane. VIP. Ay, nako po. no, kasi ako tingin ko para kayong Chinese. Nako, panay ang mute eh. Diyan siya nagkamali. Siguro sa susunod di na magla-live to. Gusto niya kasing umepal eh. Gusto niya yung style ng nagla-live yung mga politiko eh. Ang problema, alam mo, eto bigyan kita ng payo, Abalos Okay lang mag-live katulad ng mga ginagawa ng ibang mga politiko kung wala kang tinatago. Okay lang mag-live kung walang mga double standard na mga sitwasyon sa buhay-buhay natin. 'Di ba? Pero kung meron kang tinatago at merong mga pribadong usapan, naku, napakahirap mag-live yan. Huwag mong gagawin yan. Kaya tuloy, ang nangyayari, biglang namimute. Yeah? Gago! Kaya nga kung papansinin nyo, walang tinatago siya kay OJC. Bakit? Ang daming vlogger. Naka-live lahat. Walang nag-mute. Di ba? Pakita nyo. Sabihin, kung ano yung nakikita ninyo, yun. Kasi kung nananakit ang mga taga kay OJC, yung pinalalabas nila, kung violente mga taga kay OJC, sa tingin ninyo papayagan ng pamunuan ng KOJC na i-live ng mga banateros yung video? Hindi. Bakit? Mabubuking. Bakit nila pinapayagan? Kasi alam nila na ang mga taga KOJC hindi pumapalag talaga. Ang mga taga KOJC lalaban lang pag sila na ang inapi. Pero hindi sila magsisimula ng gulo, hindi sila gagawa ng hakbang na illegal. Sila ho'y susunod sa batas. Ganun o. Kaya confident sila sa pagla-live ng mga vloggers, particular ng banateros. Ayan tanong. Bakit dito panay ang mute? Don't tell me, talagang timing lang.
yung mute ng pag-timing ng mute dahil lang ng mute sana kung okay lang sana kung mawala yung audio yung malayo. 'Di ba? Yung malayo yung tao. Oh, ang lapit-lapit yan di ba? Sana kung 1 kilometro. Kasi ang alam ko, yung mga ganyan, sobrang layo niyan. Kasi may ganyan ako mikropono Malayo inaabot niyan. Hindi yung ganyan, nawawala na kaagad. Kasunod nito ay pinroseso na ang mga papeles ni Guo. Ipinakita rin ni Guo ang kanyang Philippine passport. Dito naman mga kapuso sa ating likuran si Mayor Alice Guo at nagsisimula na itong turnover mula sa Indonesian authorities papunta sa mga otoridad ng Pilipinas, sa BI, PNP at makikita natin ngayon umiiba na siya ng dokumento at sisikapin na ngayong araw na to ay mailipad na pabalik ng Maynila. Ito si how are you, ma'am? How are you? Very good. Sa isang punto, nakapag-selfie sa kanya ang ilang opisyal mula sa Pilipinas at maging sa Indonesia. Nakapagpa-selfie pa daw yung mga opisyal mula sa Pilipinas at Indonesia. Ganyan ka VIP si Gubo. Okay. Nak ng tutsa. You remember me? Dumidiskarte pa si Kuya. Okay yan, sir. Okay yan. Sa bagay, sabi nila, hindi ako sure sabi nila nagpagawa daw si Mayor Guo, nagpa-nose something. I don't know, I really do not know. Pero one thing for sure, mas gumanda siya ngayon. Press na press siya, di ba? Kung dati, galit ang gobyerno sa kanya. Ngayon, nagpapa-selfie ang gobyerno sa kanya. Hindi, kayo na lang. Connect the dots, mga kababayan. Di ba? Hindi ho ako magsasabi sa inyo. Connect the dots. Yung mga opisyalis natin, nagpapa-selfie pa. Yung mga opisyalis natin, grabe kausapin si Mayor Guo. Pero dati, masamang tao to si Mayor Guo. Dati, demonyo ito. Lahat ng kaso, lahat ng pabibintang ibinato dito kay Mayor Guo. Bakit ngayon sobrang bait na? Hindi, kayo. Kaya tuloy nagdududa ang taong bayan. May kasunduan kaya naganap? Masaya na kaya si Mayor Guo kasi they come into conclusion na everything would be okay. That everything would be smooth, di ba? Ay, nako. Ma'am, dito ma'am. Going home, how do you feel? Diba, ganun ng... Gusto ko yung ganung sign ni Mayor Guo, no? Ano yan? Bahala na sa akin si Marcos. Ay, naka. Marcos! Di ba ganun siya? I'm good, yeah, I'm good. Okay now? Yeah. I'm good. Okay, tama. I'm good. Yan yung criminal na hindi, ako Again, I reserve my judgment kay Mayor Guo. Hindi nga ako nagko-komento nito mga nakaraan tungkol kay Mayor Guo kasi ayoko magkomento dahil sobrang masyadong yung public scrutiny na nangyayari, yung public na yung public na banat sa kanya, medyo iba. Medyo nakakaamoy ako nang hindi maganda. Tapos biglang ganito. Sobrang sama niya nung mga nakaraang 2 buwan. Di ba? Sobrang sama niya. Parang siya na ang pinakamasamang babae sa Pilipinas. Di ba? Pero ngayon, yung ngiti, ganun na ang smile ni Madam. Alam na this. Yung mga accusations sa'yo, you're confident you can answer it? Are you going to go? Are you going to respond? Wala po may Ma'am, may death threat ka daw. May death threat ka daw. May death threat ka daw, ma'am. May death threat ka. Sorry pa. Ma'am, may death threat ka daw. No media. Stop. Are you media? Don't stare. Pagkatapos ito ay dinala na si Guo sa Immigration Office ng Indonesia. Want to say something, sir? So why are you here in Indonesia?
Vicky, nagkaroon lang ng konting delay ng hindi nasunod yung pag-turnover dapat ng Indonesian Interpol sa Indonesian Immigration. Pero naayos na yon at inaasahan natin na yung ine-expect na 10:30 na arrival ni Alice Guo, kung hindi na magkakaroon ng aberya, ay maaaring ma-extend na lamang ito ng alas 11 o 11:30 at malamang may bago mag-alas 12 ng hating gabi dyan sa Pilipinas ay nandyan na si Mayor Alice Guo. Vicky. John, napansin namin na parang masaya no si ex-Mayor Guo na parang hindi siya arestado. May video pa nga na kinindatan niya kayo. Kwento mo na nga sa amin yon, John. Tingnan mo tingnan mo yung sagot ng reporter dito. Natatawa ako sa sagot ng reporter kasi ipipilit niya eh. Kasi parang medyo oo nga no, kinindatan pa kami. Tapos happy si Mayor Guo. Hindi. Kailangan natin mas may drama to. May lagyan natin ng drama. Tingnan niyo yung sagot na reporter. Actually, Vicky, medyo nagulat din tayo no, doon sa kanyang actuation na ine-expect natin nung umpisa na medyo magiging mailap siya, pero kabaliktaran. Dahil... 2 beses kumindat ayos Katunaw na kindat yun. Parang kinilig ako dun Parang ako yung kinindatan Di ba? Gago! Naging siya, very receptive, ngumingiti, at certain points, tinatanggal niya yung kanyang mask para makipag-picture nga doon sa mga gustong magpa-picture sa kanya. Nag-umpisa to, Vicky, nung merong mga Indonesian authorities na lumapit sa kanya at nagpaalam, tapos nauwi na sa mga picture-picture. Hanggang sa meron na rin ng ilang sa ating mga opisyal dito sa Pilipinas naman ang sa tuwaan nila dahil Ayan, Yan, tingnan niya. Sasabihin niya ni itong reporter na bigla daw napaiyak yan. Parang hindi naman ganyan nang umiiyak. Tingnan niya Ito nga, finally, si Mayor Alice Guo ay nagpa-picture din dito kay Mayor Alice. At sa ating pakikipag-usap kay Mayor Alice Guo, talagang masabi natin na parang she's putting up a happy front. Pero bakas natin na Vicky, kanina sa baba dito sa aking kitututunguhan at kinatatayuan na pwesto, nakita ko medyo napaluha siya. Lalo na nung naramdaman niya na eto na, kaharap niya na yung Indonesian media at yung Philippine media nasa likuran, nakita ko doon medyo nagpuna siya ng kanyang mata. At siyempre kailangan yun para mas madrama ang datingan, di ba? Ito bakas na, ramdam niya na yung malaking pagbabago sa buhay niya na mangyayari sa oras na makabalik na siya. Hindi kaya tears of joy yun. Hindi kaya. Kasi parang sabi niya, finally, na-meet ko na si Abalos. Gago! Hindi kaya tears of joy yun. Hindi kaya. Diyan sa Pilipinas, Vicky. John, di ba nakita natin nakikipag-selfie pa siya sa mga opisyal dyan, no? Ano ba yung general mood dyan nung nandun lahat kayo at pati yung Indonesian media? Yes, Vicky, talagang sa halip na matakot, sa halip na talagang makaramdam ng parang game na game. Itong si Mayor Alice Guo na nakikipagpa-picture. Ang sinasabi lang niya no interview. Pero pag may lumalapit sa kanya, masaya siya nakikipag-interact. In fact, may mga small talks mga tayo naririnig doon sa ilang mga tao. Kaya nakakagulat dahil kumbaga parang naging malapit sa kanya yung mga taong nakasama niya, yung mga nakaraang araw na siya ay nahulit, nakulong. At lalo na doon sa part ng Indonesian authorities dahil marami pang bumati sa kanya. So dito, Vicky, talagang kumbaga parang kung ituring siya parang rockstar. Pero hindi na nanggaling sa atin yan, nanggaling na yan doon sa reporter. Parang ituring daw, yung ganun daw yung mood, parang rockstar siya. Hindi, matatawa ka talaga dito kasi after gawing demonyo ito si Alice Guo ng ilang panahon, bigla ngayon rockstar na datingan. Alam na yung mga ganyang galawan. I'm sure, pagbalik niya, pagsakay niya ng eroplano, doon na magkakaroon ng malaking pagbabago. Ikaw na nag-conclude, ang galing mong kapatid, ang lupit mo, brad. Ang kanyang sentimiento, lalo na pag lumapag na grabe yung ngiti niya. Diyan sa Pilipinas. Vicky. John, di ba sinabi mo kanina before 12 midnight, tiyak makakalapag.
performance will start momentarily.